Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na monthly reading for September 2025. So, Scorpio, kunin nyo lang po yung mga karasinit kayo ha and leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Scorpio yan. So use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. So meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our reading. So kung meron po kayong pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end, sa dulo po. And sa isip lamang po, huwag nyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer your question. Okay po? So, Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Yan lang po yung paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Scorpio dito po sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Scorpio, na naghihintay sa inyo ngayong buong September 2025, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Judgment card. Yes. In the area of what you need, you have the Tower card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of your near future, you have the Four of Wands. Lovely. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Three of Wands. Lovely. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Wow, napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Three of Swords. Interesting. Mamaya pag-usapan natin kung ano to. And your outcome for the month, eto to Scorpio, mamaya sabay-sabay siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Fool card. Okay, it's all about you having a new beginning or starting over or trying something new, no? Meron ka mga paggalaw this month, Scorpio, nakakaiba. It's all about you transforming into something new or learning new thing na makakatulong sa'yo in the advantage para sa'yo in the near future. Nakita ko yan na parang kung ano man tong bagong simula, kung ano man tong bagong darating sa buhay mo, makakatulong sa'yo to paabante sa buhay, no? Ngayon, with the cards here telling me parang meron kang growth, may paglago, may pag-andar, parang meron kang tatanggapin na mga bagong bagay na dati hindi mo consider, pero ngayon parang sabi mo, ay, why not itry ko na? Ay, why not simulan ko na? Kasi parang kating-katik ka na rin na magkaroon ng pagkakaiba o magkakaroon ng advancement na parang nabobore na ako, nadidisappoint na ako, eto lang yung ginagalawan ko, paikot-ikot ako dito, pero ngayon parang, try ko kaya yun. Parang good thing for me, parang ganyan. Parang sabi mo, kailangan ko na ng buhay, di ba? Kailangan ko na ng sigla sa buhay ko. Ngayon, parang sabi mo, I want to get more and be more. Most especially in your planetary alignment po, Scorpio, this month, September is actually we have two eclipses. Lunar eclipse in Pisces on September 7 and solar eclipse on Virgo on September 21. Kaya dalawa. Yung dalawang eclipse na yan ay nagbibigay sa inyo ng transformation, pagbabago o pagka-transform into something new, something better, kaya huwag ka mag-alala, and it requires for you to really just get along, go along, move along. Tingnan mo siya, si Full card para siyang bata. She or he is excited na i-experience yung mga bagong bagay sa buhay niya at handa siya, bukas palad siya, bukas yung mga kamay niya na tanggapin. Sabi niya, God, ready po ako sa bagong adventure, ready po ako sa mga transformation or sa mga sorpresa na gusto niyo ibigay sa akin, bring it on, parang ganyan, because kaya mo, parang ganyan, okay? Kasi parang you're yearning for more adventure, for more adrenaline or for more excitement sa buhay mo. Pero ngayon, talaga may mga pagbabago and asahan mo this time around na meron ka mga sisimulan na una nakakatakot, nakakailang, pero kaya mo pala, no? It's all about your growth. All about your growth and alignment and advancement. Here, napakaganda, in the area of your core energy. Ngayong buwan na ito, may mga paggalaw, may mga pag-abante. Nakita ko na kung may mga problema, masolusyonan, kung may mga gusot here and there sa kaliwa, sa kanan, sa gitna, matatapos. Kasi parang pag-andar eh. Si Six of Swords is all about moving forward with peace. Katahimikan, mareresolve, maaayos, panatag kumbaga. So kung ano man ang pinanggalingan mo na painful, pinanggalingan mo na magulo, talagang mahirap, gagaan na yan ngayong buwan na ito. Napakaganda ng core energy mo sa buong month of September. Talagang umaandar, umaabante, nagtatransform. Kung dati stuck, kung dati parang feeling mo, ano ba, ito na lang ba lagi? Pero ngayon, meron nang gumaganda. No? Most especially, Mars po ipapasok sa Scorpio on September 23. So asahan mo giging matatag ka, stronger, better, and clearer yung pananaw mo sa mga bagay-bagay. At parang kung meron mang away, bibitaw ka na lang. Kung meron mga bagay na hindi mo naman naiintindihan o kaya hindi mahalaga,
easily kayang-kaya mong bitawan, kayang-kaya mong iwasan, kumbaga. At pupunta ka na lang doon sa mga bagay na alam mong beneficial for you. Halimbawa, ako sa trabaho, kung lagi nagagaya si kumpare na mag-inom tuwing hapon, sabi mo, ay wag na pare, kailangan kong dumiretso sa buhay ko na maayos, kailangan kong iwasan yung mga bagay na makakapanira sa akin. Parang ganyan. So, you're trying to really direct your life paabante at umiiwas ka na. Stronger and clearer para sa yung mga gusto mo on Mars in Scorpio on September 23. Ngayon, makita mo yan, umaabante na, okay? The Six of Swords being clarified by you have the Strength card. Yes, tapang, stronger, and clearer talaga ang iyong pagkapasya at ang iyong pagkilos paabante. Parang ito yung mga panahon na parang sa'yo, ayoko na magstay, ayoko nang manatili sa isang bagay na hindi ako, alam niyo, parang walang buhay, walang sigla. 'Di ba? Ang buhay makulay pag may sinabawang gulay. Parang ganun, parang kumakain ka ng gulay to really enlighten you, to replenish you, to give you additional energy like ever before. Parang ganyan. So, parang katulad sa commercial na yung gulay ay ang buhay ay makulay pag may sinabawang gulay. Parang ganyan, parang ngayon, gusto mong kumuha ng mga bagay na magbibigay sa'yo ng sigla at magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na lumaban at sumuong sa mga bagong direksyon na sabi mo, kaya ko na eh. Pero I can go there, I can push this. Ang kailangan lang talaga ay tibay ng loob at lakas ng loob mula sa'yo. Na kaya ko to, magagawa ko to, gawin natin. Parang ganyan. Be positive, no? Most especially this solar eclipse on September 21, it will push you to make transformative projects. Yung mga bagay na babago sa'yo, babago sa posisyon mo sa trabaho, o kaya itong project na to sa negosyo mo, ay, sure ball, aangat ng kita mo dito, o kaya magpapabago sa expansion, o kaya magpaparami ng customer, ganyan. So ito yung mga proyekto o mga pagkilos na alam mong babago talaga, transformation sa buhay mo, okay? In the area of what you want, you have the Judgment card. Some of you, nakita ko yan, naramdaman ko din na parang gusto mong sumuko. Parang, God, kayo na pong bahala. Kayang-kaya ko na. I want a new life. Because Judgment card's all about awakening or pagkagising or pagkabuhay muli. Parang ganyan. Diba sila parang nasa coffin sila, tapos bumangon sila at nakinig sila sa trumpet ni Archangel Gabriel here telling him na parang, okay na po, gising na po ako sa katotohanan, bagong buhay na po ako, kayo na pong bahala, dalhin niyo po ako sa calling ko. Ngayon, parang gusto mo nang gawin yung talagang naka-destined for you at hinahanap mo yun. Parang, God, saan po ba ako papunta? Saan po ba ako dapat? Kayo na po bahala sa akin. I-maneuver nyo po yung manibela ko. Kayo na po mag-drive for me. Parang ganyan. You want God to really direct you para hindi ka na mapagod. Ano? Kasi parang sabi mo, ang dami-dami ko na pong pinuntahang trabaho, career, pag-ibig din. Parang sabi mo, pagod na ako, Lord. Pagod na ako. Gusto ko na maging tahimik ang buhay ko. Kakayanin ko na lang po kung ano ibibigay mo sa akin. Magsisimula po ako. I-direct nyo po ako kung saan ko gusto. Kung saan nyo po ako gusto. Parang ganyan. No? Kaya ngayon parang you're the type of person na very ready and open. Open ka sa mga ibibigay sa iyo ni God and you just want to have a brand new life. Makahinga, magkaroon ng bagong gagalawan, no? Kasi parang sobrang toxic nung past o sobrang hirap nung past. Sabi mo, I want a change of my life. I want to renew, rebirth, ika nga, okay? The Judgment cards being clarified by you have the Ten of Pentacles. You want a lifelong success or a lifelong money gains, no? Because dati, before, it was really about paunti-unti o kaya temporary. Ngayon may trabaho, bukas wala. O kaya ngayon may sweldo, bukas hindi sure. O next month, hindi sure kung kapareho pa rin ba. No, parang napakailap. Paiba-iba. Kumbaga, sabi mo, gusto ko na ng permanente, gusto ko na ng pangmatagalan, gusto ko na ng sigurado. Kaya, Lord, igdalin mo ako dun sa sigurado. Dalhin niyo po ako sa tapat, sa totoo. Sa laging tapat at laging totoo. Diba kanta ni Jolina yun? Parang ganun. Yeah, yung bata pa siya. Parang ganyan. So you want laging tapat, laging totoo, yung pangmatagalan, yung hindi ka talaga mag-iisip pa o mangangamba na, uy, baka next month wala na ako pambayad, baka next month wala akong ganito. So you want something that is true and staying, mag-i-stay sa buhay mo at magpa-plant at magiging permanente. Ano, napakaganda for you. I'm very, very happy because now, malinaw, sabi ko nga sa'yo, lilinaw ang buhay mo this month na parang, ito ang gusto ko, ito ang ayaw ko, ito ang gagawin ko, at dito ko mag-stick. Parang ganyan. Especially in your career, stick on what works para sa'yo. Sabi ng iyong planetary alignment. Kung ano yung gumagana, doon ka. Huwag ka agad-agad mag-eksperimento, bigla-bigla ng mga bagay na, baka hindi kaya, no? So make sure na you stick on what works. Halimbawa, magaling ka sa math. So like,
for a very long time cashier ka. So make sure na yung next career mo, sa next adventure mo, malapit doon sa numbers, malapit sa calculation para gamay na gamay mo. Kung ikaw ay dating professor or mentor or teacher, make sure na yung next job mo ay may kinalaman din sa imparting knowledge, sa pagtuturo, para gamay na gamay mo siya. Kahit saan ka mag-land, kahit saan ka pumunta na bagong gusto mong simulan, kakayanin mo. Kasi gamay mo na siya eh. Hindi ka na mangangapa, kumbaga. In the area of what you need, you have the Tower card. Change is about to happen. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, September, eclipse season to, dalawang eclipse, talagang transformation season ito para sa inyong lahat, sa ating lahat, no? So sabi ng spirits mo, this month, Scorpio, you need what you need to do, expect and embrace change. Kailangan mo yakapin yung pagbabago, hayaan mong dumaan, hayaan mong mangyari. Huwag mong pigilan, huwag mong kontrolin, huwag mong questionin. Kapag may umaalis, hayaan mo umalis. Pag may natatanggal, hayaan mo matanggal. Kapag merong hindi gumagana, halimbawa may kinakatok kang pinto, may kinakatok kang trabaho, or sideline, or diskarte, o kaya parang mga other projects, ganyan. Tapos, walang nangyayari, walang nagagana. Parang kahit anong katok mo, ayaw kang pagbuksan. So, you have to embrace the change. Parang, okay, kung hindi yan para sa akin, I have to change my course. Lipat ako sa iba, lipat ako sa kabila. Parang ganyan. So, you don't need to force things. Let things happen this month, okay? Hayaan mo munang dumaan yung dalawang eclipse. Hayaan mo magrambulan yung dalawang eclipse sa buwan na ito. Pag nag-settle na yan, just be open, no? Sabi ng spirit cards mo at saka ng planetary alignment mo, just be open. Be open on what's gonna happen and focus more on home, sa bahay. Mag-focus ka sa bahay, especially here, oh. Pagbaba mo, it's all about home setting, the family, your core group, no? Celebrate life with them, i-cultivate mo yung relasyon na meron kayo sa mga kabila ng mga pagbabago na to, kasi may darating na mga hinihintay mo na mag-uugat sa matibay na samahan for the family, okay? Especially, sabi rito, use your ability to push forward your big goals. Meron ka mga hinihintay pero ang kailangan lang talaga abante, no? So may mga may mga dapat kang panoorin lang na nagbabago. At pag nag-settle down na yung mga yan after magbago, after i-rearrange ni God yung mga portions in your life, magiging okay din ang lahat after you, okay? And this is really the start of something new. Kanta naman yun sa High School Musical. The start of something new. Di ba? Puro tayo songs today. So parang yung pagbabago magdudulot sa'yo ng bagong simula. At yung bagong simula, yun na yung magkapadire-diretso sa'yo sa bagong mong magandang kalalagyan, kumbaga. The Tower cards being clarified by you have the Seven of Swords. Seven of Swords all about you doing the work in a new way. Kaya sa mga pagbabagong ito, sabi ng spirits mo, kailangan bagong atake, bagong diskarte. Hindi to laging masama, ha? Some tarot card readers are telling Seven of Swords na parang lying, cheating, stealing, na parang may mag-backstab sa'yo, o may manloloko sa'yo. Pero it's all about you trusting yourself more. Yun ang basa ko kay Strength card dito, na parang pagkatiwalaan mo ang sarili mo na mas higit pa kaysa sa ibang tao, na parang kung umaasa ka sa iba, dumidepende ka sa iba, o yung trabaho mo pagkatapos mong gawin, pinapasa mo na. Ngayon parang kailangan mo i-make sure na lahat ng ginagawa mo, ikaw mismo ang naniniguro na tama. At hindi mo iasa sa iba. Kasi pag nagkamali, at least ikaw alam mo na kung paano gagawin. At kung magkamali man, mahasayang lang kung iasa mo sa iba. It's all about you owning up with the things. At ngayon, habang nagbabago ang lahat, nag-change, you have to really go on with your life. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Gawin mo yung mga bagay, especially for your big goals. Ikaw ang kailangan magtrabaho niyan. Huwag kang papagupo doon sa mga nagbabago sa paligid. Hayaan mo lang yan. And you need to focus on your work. Ngayong buwan na ito, Mars is in Libra. It will test your patience talaga. So kaya kailangan kapit. At ikaw kumilos mag-isa in silence. Because Seven of Swords is all about working in silence. Tahimik lang tayo. Huwag natin masyadong ipamalita. Hayaan mo magulo sila sa paligid. At ikaw, tahimik ka dyan gumagawa. Pagkatapos ng transformation na Tower card after 2 eclipse, okay ka na. Kasi doon trabaho ka, you keep on working while everything is in chaos sa paligid ng ibang tao, di ba? So, mas magandang magiging maayos para sa'yo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Page of Swords all about learning more. Alamin mo yung mga bagay. Kahit hindi ka masyadong marunong, pero kung tawag ang damdamin, ay gusto kong i-try yan, gusto kong i-try yun, just work on it. Pag-aralan mo, buhisiin mo, be curious, Ito yung buwan na parang bata ka ulit. Paano po yan? Ano yan? Patingin ako, patry ako, sino ka? Kamusta ka? Parang it's all about you learning more. No, habang nagbabago ang paligid with the Tower card, tinatanggal ni God sa buhay mo yung mga pangit, tinatanggal niya yung mga mali, tinatanggal niya yung mga hindi pwede, at pinapasok niya sa buhay mo yung magaganda, pinapasok niya yung mga bagay na okay at para magdire-diretso ka sa transformation ng buhay mo. Sabi niya, mag-aral ka na ngayon. Halimbawa, umaalis ka na lay off ka, halimbawa lang.
O kaya sabi mo, ayoko na, mag-resign na ako sa trabahong to, office. Kaya sabi mo, gusto ko na magtayo ng candle business. Mga kandila, halimbawa na scented candles. Halimbawa lang to, So pag-aralan mo yung business of selling candles, yung marketing, para kung paano magbenta ng kandila. So the more you know, the more na makakatulong sa'yo para malinis at maayos yung transition mo sa mga bago mong gagawin. Parang ganyan, okay? The Page of Swords is being clarified by you have the Five of Cups. Yes, ngayon, ready ka na talagang lumaban sa mga bagong bagay at iwanan mo na yung past. Parang wala ka ng time para mag-dwell sa past. Parang kung malungkot ka man, I understand at saka normal lang yan. Kung dinadamdam mo pa yung mga nawala, yung mga natanggal, yung mga pangakong hindi na ibigay sa'yo, yung mga bagay na naputol o nakadurog puso, time na to para itaas ang bandera mo, lumabang ka ulit sa buhay at magkaroon ka ng mga bagong opportunity na pwede mong aralin naman forward, okay? Mag-let go ka na para makabante ng buhay mo. At sinasabi rin dito na parang meron kang pag-uusap with someone, parang nagkaroon na kayo ng heart-to-heart talk, kung sino man to nakasamaan mo na loob o may regret ka, may pain ka sa kanya o siya yung naging ugat ng sakit na naramdaman mo, kausapin nyo, final talk para magkaroon na kayong letting go and makapag-move on ka na. Parang ganyan for others, okay? But for some, laban sugod, wag mo hayaan na nakalugmok ka dyan at nangihinayang ka sa isang bagay na tapos na. Laban, pag-aralan mo yung mga bago para magbago na yung direksyon ng buhay mo, okay? In the area of your near future, you have the Four of Wands. It's all about the home, your home setting, okay? Ngayong buwan na ito, Mercury is in your 4th house on September 2 at yan po ay magbibigay sa inyo ng focus sa bahay at pamilya. Okay? Pati sa opportunity na i-schedule yung mga family events, baka meron pong may birthday o wedding or binyag o kasal or family gathering, family reunion na talagang sama-sama kayo. In the near future talaga nakikita ko na pwedeng 2 weeks after or 3 weeks, no? Nakita ko na you're more clinging to the family. Sa gitna ng mga pagbabago sa buhay mo, some of you parang lilipat ng career, lilipat ng bansa, parang ganyan. So may mga pagbabago talaga. O kaya natanggal yung relasyon, no? Na nahiwalay ka. Kaya kailangan mo talaga ngayong kapitan ng pamilya. Kasi doon ka bubuo ulit ng solid na pagmamahal at solid foundation para sa bago mong gagawin, malakas ka na at kayang-kaya mo na, okay? In the area, clarify mo natin sa Four of Wands is being clarified by you have the Five of Wands. Okay, tama-tama na yung away, yung gulo, sigalot. It's all about you having patience, ha? Magkaroon ka ng pasensya kasi syempre, halimbawa sa trabaho, sa pamilya, sa future mo, marami mga taong kakaiba na opinion. At ikaw, ang power mo lang panghawakan dyan ay iyong pasensya, ang iyong dila, ang iyong patience, okay? Kaya ngayon, mahabang pasensya at pangunawa ang kailangan mong gawin in order for you na hindi mawala sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Okay, at sa relasyon, isipin mo na lang mas magandang pamayanihin ko ang relasyon namin kesa magkagulo pa kami. Parang ganyan. Learn to really forgive and let go. Pag minsan may mga bagay na hayaan mo na lang, huwag mo na pansin, hayaan mo na, pagpasensyahan mo na lang para walang away, walang gulo, para maparatili yung magandang harmony with the family. Okay? In the near future pa naman yan. Kaya mapaghahandaan mo pa, mapagnilay-nilayan mo pa na parang okay, kung may aberya kay anak, may aberya sa magulang ko, meron kami hindi pagkakaunawan, i-let go ko na lang, matatapos din yan. Pagdating ng mga after 2 weeks, magkakabati din kayo o kaya iisipin nyo parang walang nangyari, parang ganyan. So, wag mong hayaan na lumaki ang gulo out of nothing. Okay? In your challenge, you have rainbow blessings. Kung nakita po kayo na rainbow, this is a confirmation. This reading is for you. Blessings are showering your life. May blessing ka daw this month. So, mag-relax ka na and have fun and enjoy the process. Everything will be fine. Another message, you have gates of triumph. Success expands in your life. Yes, may mga pinto ang magbubukas. Kaya sabi ko naman sa iyo, di ba? Meron kang tower here. Alam niyo po, lunar eclipse on September 7 might bring career changes. Ito yung mga changes na yan with the tower card. May pagbabago sa karera mo daw. That could be a blessing in disguise. Akala mo talo ka na, akala mo nagkamali ka, akala mo may aberya pero hindi pala, makakatulong pala sa iyo yun. Blessing in disguise. Akala mo pangit pero maganda pala. So, a door might be opening up for you for a new career change. So, good luck and congratulations. Talagang, change for the better and talagang magkakaroon ka ng bagong strategy kasi bagong posisyon or bagong gagalawan, bagong task or assignment na kinakailangan ng bagong strategy in your part. Kasi magbubukas ng bagong pintuan para sa'yo. Okay? In your challenge, you have yes, 3 of Wands, may bagong darating. Talagang bagong assignment or paggalaw sa iyong trabaho, sa iyong hinihintay na career change or career movement o sa iyong buhay in general. Parang sabi mo, I'm waiting for something pero ang tagal dumating. Kaya sabi ko nga sa inyo, Mars in Libra, this month ay kailangan ng
patience mo. Because you've been waiting for something. Meron kang hinihintay, meron kang tiyatsagang hanapin o hagilapin sa buhay mo na ang tagal-tagal dumating, naubos na yung pasensya mo, kina-question mo na yung sarili mo, kina-question mo na rin si God o yung mga action mo in the past. Sabi mo, kailan ba to darating? Tagal ko naghihintay. Pero darating yan, ang kailangan mo lang talaga ay maghintay patiently, no? Believe still in what you've been waiting for, and hopefully magkaroon ka pa rin ng matatag na pag-asa na makukuha mo ito. Pero nakikita ko dito, Scorpio, kailangan mo doon tapang para yung hinihintay mo daw action na. I don't know why. Parang either tawagan mo daw o mag-update ka, ikaw na daw mag-asikaso, kaya talaga meron kang Seven of Swords, ikaw mismo kikilos para maandar na. Yun nakita ko for you. Parang you need to make a move para umandar na siya. Parang ganon. Okay? The Three of Wands being clarified by you have Six of Pentacles. All about you having reciprocated effort. Yan. Reciprocated effort. What you give is what you get. Kumbaga. So ngayon, parang sabi ni Spirit mo, yung hinihintay mo ba, worth it pa ba yan? Meron ka pa bang mapapala dyan? Para malaman mo kung meron ka pa makukuha o makikita sa hinihintay mo, tawagan mo na or i-check mo na, i-update mo na. Sabi mo, huy, tagal ko na po naghihintay, mga 3 months na. Kamusta po ba dyan? Meron po ba akong aasahan o ililipat na po ako sa iba? Kasi you don't want to waste your time din naman, di ba, Scorpio? Pero ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, bigyan mo na ng karampatang effort para gumulong na, para mag-mirror na sa life mo yung energy of action, para mag-action din yung bagay na hinihintay mo pabalik sa'yo, okay? In the area of your fortune, bigat ang 3 cards. Unang-una, you have a powerful ally will appear in your life. Welcome them. Yeah, may mga taong tutulong sa'yo. Probably family ito o co-workers sa mga pagbabago sa career, pagbabago sa buhay. Nag-transform ka this month eh. Especially, parehong-pareho sa alignment mo ng planetary and astrology, talagang may transformation because of the 2 eclipses. Okay? Kaya ngayon, huwag ka mag-alala. May tutulong sa'yo para gabayan ka. Another message, you have a hidden power within you is awakening. Embrace it. Yes, talaga nagigising ka na sa katotohanan. Oh. Nagigising na yung diwa mo, nagigising na yung katawan mo, yung kaluluwa mo na parang okay, ito ang gusto kong gawin, ito ang gusto kong ayusin, ito yung trabaho ang gusto kong pilahan, gusto ko na mag-ipon, o kaya gusto ko nang karoon ng tamang budgeting para sa pera namin, para hindi laging palabas. No? So parang meron kang inaayos sa buhay mo, rebirth talaga, meron kang tinatanggal, inaayos, finifix because you want something that is long term. Okay? Nakita ko rin parang home decoration, parang nagising ka na, uy, baguhin natin yung pwesto ng bahay, kumpunihin na yan, matagal lang sira yan, huy, ito, ayusin na to, paglaanan ng oras, parang ganyan. So, this month, marami kang time to really redecorate or fix something in the house setting. Okay? Another message, you have a guardian angel is watching over you. Feel their presence. Yes, kakasabi ko sa inyo kanina, Archangel Gabriel is here telling you na, huy, magising ka na sa katotohanan, Scorpio, gawin na yan, actionan na yan. Pag nalaman mo doon yung truth about something, work on it agad-agad because this is call for action. Ang judgment card, call for action na gawin na, actionan na, huwag nang patagalin kasi long-term ang epekto niyan sa'yo. Okay? In the area of fortune, you have Queen of Cups. Don't worry ha, meron kang guardian angel. Protektado ka, kaya anong gagawin mo? Relax ka lang and don't lose hope. Don't lose faith kasi protektado ka this time, okay? Queen of Cups in your fortune is telling you, listen to your heart. Listen to your heart and it will not forsake you, hindi ka yan ipapabayaan. Kung ano yung kutob mo, kung ano nararamdaman mo. Scorpio, very, very passionate ka, no? Very, very, elusive ka, mysterious, pero yan yung power mo eh, because you're listening to your gut feel. Nakikinig ka sa, itong gusto ko eh, itong pangarap ko, ito gagawin ko. So, pakinggan mo yung puso mo. Nakita ko rin from you, parang, I don't know why, I'm seeing pregnancy. Meron sa inyo nag-manifest ng pregnancy. So, hindi pa to para sa lahat pero nakita ko parang may aalagaan ka. I'm seeing you with kids, with children, na parang very, very nurturing ka, either teacher ka or daycare center na tagapangalaga o sa ampunan. Parang meron ka inaalagaan ng maraming bata na parang ikaw yung pinakakinakapitan nila at mahal na mahal ka nila kasi very, very nurturing ka, parang ganyan. So, ngayon, nakita ko the matters of the heart is here. Follow it at makukuha mo yung gusto mo. Okay? Parang your heart's desires are coming true. Kung ano yung winish mo, narinig ko, parang meron ka winish, makukuha mo yan this time, okay? The Queen of Cups being clarified by the Star card. Wow, yes, a wish. Wow, tugmang-tugma. Takpan ko lang si ate girl ha, kasi parang cover girl siya sa isang magazine. Okay, si Star card is all about wish fulfillment. Pangarap, yung mga pinagdasal mo dati, hiniling, ito na dumating kaya sobrang saya ng puso mo. Very, very, tama yung narinig ko kanina, bago ko kunin yung confirmation na yes, there is this wish na ang tagal mo hiniling o kaya pangarap na
pangarap mo makuha, eto, dumating siya, nagland sa lupa, at hawak-hawak mo, tapos galak na galak yung puso mo, parang, eto na yun, eto na, nasa kamay ko na, parang ganyan. Sobrang saya mo. So, congratulations, a wish is coming that will give your heart so much love, and halos umiiyak ka, sobrang saya kasi nakuha mo, parang ganyan, no? Kung ano man po yan, kung ano man yung wish na yan, congratulations. In the area for divine advice, you have be bold and make the first move. Napakaganda. Sabi ko sa inyo dito, di ba? Sa Three of Wands, ikaw ang kailangang humakbang para mag-reciprocate yung energy pabalik sa'yo na hinihintay mo. Be bold and be brave. Make the first move. Now, the message, you and your loved ones are safe. Kakasabi ko lang, with the guardian angel, safe kayo, ligtas kayo, okay kayo, protektado ka this time, okay? In your divine advice, you have the Three of Swords. Yes, marami ka nang nangyari sa buhay mo before. Siguro na-feel mo na bakit ako lagi ang nasasaktan, bakit ako lagi ang lugi, ako lagi ang talo, kailan ba ako makaka-asenso, kailan ba ako makakagalaw. Ito na yun, nasa taas ni Three of Swords, si Six of Swords, telling you paabante. Nanggaling ka na from the pain, paabante ka na ngayon, at wag ka nang babalik sa past. Okay? Meron ka dapat natutunan na sa past, Scorpio. Nadapa ka before, nasaktan ka before, naloko ka before, babalik ka pa ba doon? So, make sure para hindi ka makabalik dito, dapat natuto ka sa past, okay? And make sure na paabante pasulong. Don't look back. Laging paabante ang buhay para yung mga bagay na darating na wish mo, mapakinabangan mo ng long-lasting sa buhay mo, okay? So, wake up sa mga mistake, wake up sa mga pagkababa, pagkadurog, bangon, at ilaban ang buhay, okay? The Three of Swords is being clarified by you have the Four of Wands. Four of Wands, 4 of 4 here is telling you talaga na protektado ka. Protected ka by Archangel, by the angels, by the spirit guides, by the universe, no? So, don't worry. With the Four of Wands here, celebrate your life more than yung mga pain, no? Timo, pain and celebration, magkasama sila. Sabi, sa bawat sakit, sa bawat hirap na pinagdaanan mo, meron ka napulot doon. And nakasurvive ka. Kumbaga, nakalagpas ka nga eh. Buhay ka pa rin ngayon, nakalagpas ka from the pain, from the pagkalugmok, pagkabagsak. Dapat mo i-celebrate ang buhay mo. At nalagpasan mo yung mga bagay na yan. So, be thankful, be grateful, cherish the people around you, your family, your friends, your loved ones, your work, your money, yung tinutulugan mo, no? Celebrate it. At huwag mo isipin na lang yung mga bagay in the past. Huwag ka na magpaka-bitter doon. Let it go. Sabi nga ni Elsa. Puro tayo kanta, no? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Una, you have Tower. Yes, solid foundation, success with effort. Yes, yung change na to, yung tower moment na to, change for the better ang dulot yan. Congrats. Another message, you have Gong, an exciting event. Woohoo! Congrats po, meron kayong exciting event this time that will change your career and your money pataas. Okay? Another message, you have Hat. You will be playing a different role. O baka may bago kang badge, bago kang uniform, bagong position, baka na-promote o kaya lilipat ka sa ibang industriya, ibang career. Congrats po. Another message, you have Rat. Someone working against you behind your back. O may mga backstabber. Baka nga totoo itong nabasa ko rin kanina na may backstabber. Baka may taong gumagawa against you. Baka kailangan talagang baguhin yung relasyon na yan and make a solid change. Talagang bagong strategy. Yung makaluma hindi nagagana, kailangan bagong strategy, bagong pakikipagkaibigan, bagong circle para makaiwas ka dun sa mga backstabber na yan. Okay? So, talagang may effect pala talaga dito yung nakita ko kanina. Hindi ko lang sinabi kasi I'm seeing talaga it's all about you maneuvering. Ibig sabihin, kayang-kayang baguhin ang buhay mo away from these backstabbers. Okay? Ang outcome mo ito, Scorpio. But first, ano ang lingering? Ano ang yung isang tanong, isang sagot? Ihanda mo na yan because sasagutin ko po yan after this, okay? Ang outcome mo for September, patulay ng October, you have the King of Wands. King of Wands is having passion. Laban, sugod. Ikaw, very, very passionate ka, Scorpio. So, ilaban mo daw ang plano mo. Ilaban mo daw ang idea mo. This is the time for you na papunta ka na sa calmer waters. Meron ka na ulit bagong simula. Ito yon with a full card, starting over, starting from scratch, taking a risk, taking a leap of faith. So ngayon, tapangan mo ha, laksan mo loob mo, huwag ka makikinig sa nega sa paligid. Just fight for this dream. Meron sa inyo, balak magtayo ng tindahan, o karinderya, o mag-try mag-exercise ngayon, parang gusto mag-diet, go push, do it. Because yung passion mo, yung drive mo, magdadala sa iyo sa tagumpay mo this month. Okay? Another message, King of Wands being clarified by the King of Cups. Yes, puso, payapa. Maging payapa ka, just relax. Huwag mong hayaan pangunahan ka ng emosyon mo. Laging isip ang pairalin, lohika, maging matalino, and fight for that dream. And that dream will be yours. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, what you need to do, embrace change, yakapin mo lang yung pagbabago, relax ka lang, be open, focus on your home, focus on your family, and use your ability
to push forward your big goals. Ito yung mga big goals mo, patuloy na October, mapupush mo na yan. Okay? Basta tapang at saka kalmado ka lang. Scorpio, ito po yung September 2025. Dumako na tayo sa isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Mabilisan lang to. You have 1 and 2. Bigyan din kita ng angel card to clarify all of this. You have 1 and 2. Okay, Scorpio, open your eyes, inhale. And exhale the answer to your question. You have the Fool card in reversed. You have the Queen of Cups upright. You have within the next few weeks. And you have unlikely. Okay, sa ngayon, hindi pa. Malinaw, sabi sa'yo ng angel mo, unlikely pa. Hindi pa pwede. Within the next few weeks pa magkakaroon development. Ngayon, kailangan mo ikalma ang puso mo. Huwag ka maratel, huwag kang mainip at huwag kang mataranta. It will come at the right time in God's perfect timing. Ngayon, kasi parang may hesitancy pa magsimula someone in your question. Parang hindi, meron pang taong pumipigil o ayaw gawin yung dapat gawin para mangyari na yan. So, ngayon parang may takot pa to start, may takot pa mag-risk, may takot pa mag-try. So, ngayon kailangan tapangan ng loob para dumating na to. Kasi ngayon, hindi pa Scorpio. Okay? That is the answer to your question. Ito rin po yung September 2025. Comment down below kung naka-resonate po kayo. Thank you again for watching hanggang doon, Scorpio. I love you. This has been James. So, James Arrow PH. God bless everybody.